Civil Service Exam, word problem number 63. Find the interest on 40,000 for 1 year at 12.5% per annum. So ang choices, 5,000, 8,000, 7,500, or 10,000 pesos. Okay, so bago natin sagutan yan, so meron po tayong review para sa Civil Service Exam para sa Math and Logic for 550 pesos only via Zoom po ito. So, ang promo na ito ay para sa first 500 only. So, meron tayong 10 sessions all Mondays of June and July, 6 p.m. onwards. So, meron po tayong GC and exclusive FB group. May Google Forms tayo na practice test. Sessions are recorded para kung hindi kayo makaka-attend ng 6 p.m. And then, sessions on Math and Logic only, but we'll share reviewer on other subjects. Okay? So, yung mga other subject, i-share ko yung mga reviewer. Pero hindi natin may explain doon yung mga English at yung mga ibang subjects. So sasagutan lang natin yung mga questions. Okay, so let's start. So find the interest on 40,000 for 1 year at 12.5% per annum. So ano bang formula para sa interest? So interest para sa 40,000 for 1 year at 12.5% per annum. So ang formula natin para sa interest ay equal sa PRT. I is the interest, P is the principal, R is the rate, ito yung may percent syempre, and then T is time in year. Okay, so ano ba yung mga given natin dito? Itong 40,000, malinaw, ito yung principal. Yung may peso sign naman dyan, principal lang or interest. Okay? So malinaw, hinahanap natin ay find the interest. And then 1 year, so ito yung time natin, 1 year, and then 12.5%, ito yung rate natin. Okay, so i-substitute lang natin dito sa formula para ma-solve natin yung interest. So ang principal natin is 40,000 pesos. Okay, 40,000 pesos. Ang rate natin 12.5%. So times 12.5% and then multiplied by T, time natin is 1 year. Okay, so itong 12.5%, i-convert lang natin ito sa fraction or pwede sa decimal. Pero sa example na ito, mas madali fraction kasi eksakto ito, madali ito. So gawin lang natin siyang 40,000. Pag sinabing percent, ibig sabihin ng percent divided by 100. So pwede natin isulat ito as 12.5 over 100. Okay? Itong times 1 pwede nang hindi isulat kasi baliwala na to dahil 1. Okay, so i-multiply na lang natin ito. Mas madali i-lowest term natin ito. 12.5 over 100 kasi divisible ito by 100. Or ang 100 ay divisible sa 12.5. Okay? So pag dinivide natin ang 100 sa 12.5, ang sagot doon ay magiging 8. So therefore, pag nilowest term ito, magiging lang siyang 40,000 pesos. Ang 12.5 over 100 divide both sa 12.5 is 1 over 8. Okay, so mas madali na, i-divide na lang natin 40 divided by 8, that is 5. Okay, so itong 40 divided by 8, that is 5. So kopyahin na lang natin yung tatlong zero. The correct answer is 5,000 pesos, which is letter A. Okay, so another solution kapag hindi naman kayo gumamit ng fraction. So dito tayo, another solution. Itong 12.5% gagawin nating decimal. So we have 40,000 pesos times 12.5% in decimal, i-move lang natin ng dalawa. Remove the percent symbol, move ng dalawa. So magiging siyang 0.125. Okay? And then multiply na natin. So para mas madali, unahin natin itong 40,000 dito natin nilagay. Kasi di ba kapag puro zero yung nasa right, kinokopya na lang natin yan. Okay, so kopyahin lang natin yung 4 na zero. Okay, so yan, 4 na 0, tapos i-multiply itong 4. 4 times 5, we have 20. 4 times 2 is 8. Plus 2, we have 10. And then 4 times 1 is 4. Plus 1, we have 5. Bilangin ng decimal places, 1, 2, 3. Then bilang din tayo dito, 1, 2, 3. Dito natin ilalagay yung decimal point. So therefore, the correct answer is 5,000. Same answer, letter A. Okay, so pwedeng gumamit ng decimal, pwedeng gumamit ng fraction. Okay, so thank you for watching at kita-kita tayo sa marami pang mga math reviewer para sa civil service exam. Kung meron po kayong question, ay comment nyo lang dito sa aking channel or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.